So alisin yung mga may connection sa mga recruitment agency, puro pro OFW lang dapat. Pakisabi doon sa mga tao mo, wag na mag-rally sa Senate kasi mag-rally doon sila sa Senate para i-push ka raw. Doon na lang sila mag-rally sa Luneta, wag na sa Senate. We know what we're doing. Mag-rally yung mga para siyang i-appoint na susunod ng secretary. Mr. Chair? Wala tayong pakialam. Kaya sinasabi ko, sandali, let me finish. At kung sakali man ikaw napiling presidente, magkakaroon tayong problema dalawa. I'm telling this, diretsuhan na, wala na akong paligoy-ligoy. Pag pula-pula ako, pag puti-puti ako. Yes, Senator Tulfo. Kasi sa experience ko, Mr. Chair, nandyan din yung mga recruitment agency na meron silang tinatawag na accommodation bago ma-deploy yung mga OFWs at ginagawang para mga sardinas yung mga OFWs, hindi pinapakain, kinukulong. So, kung meron silang confidential fund, doon sana nila ibuhos din yung mga information tungkol sa mga agency na yon na may mga accommodation na balasubas, tugis na pasara. So, you really need that. I agree with you, Senator Tulfo, kasi kailangan nila ng magbayad ng assets para magbigay ng information regarding these activities of illegal recruiters. On the other hand, OIC Kakdak, medyo maglinis-linis din kayo dyan sa DMW. Meron akong mga source nagsabi sa akin na may mga tao kayo dyan na may sympathy sa mga recruitment agency. Dapat wala kayong matauhan na dating nagmamayari o kaibigan, I'm not referring to you na mga recruitment agency. Dapat pro OFW kayo. Lahat. Entirely. May nababalitaan kasi ako dati, the chair, na dati may-ari ng yung mga tauhan nyo, present. Linisin nyo to the confidential fund, alisin nyo yun. Dapat mag-resign yun. Kasi baka ma-influensya nila yung decision niyo dahil maglalabi yung mga recruitment agency. Siyempre, yung mga recruitment agency, may mga pera yun para maglabi. Then, baka masira yung discard ninyo yung mga decision nyo. So, alisin yung mga may connection sa mga recruitment agency, puro pro OFW lang dapat. And adding to that, pakisabi doon sa mga tao mo, wag na mag-rally sa Senate kasi mag-rally doon sila sa Senate para i-push ka raw. Doon na lang sila mag-rally sa Luneta, wag na sa Senate. We know what we're doing. Lalo na ako, bilang chairman ako ng migrant workers, nobody can influence me. Magtumba baliskat pa sila dyan, magtumbling-tumbling pa sila dyan. Hindi ako makikialam kasi I leave it up to the President. So you tell those people na mag-rally behind you, wag nang pumunta sa Senado. Okay? Although karapatan nila mag-rally, pero kahit na anong rally nila, kami mga senador, hindi kayo ma-influensya. Mr. Mag-rally yung mga para siyang i-appoint na susunod ng secretary. Mr. Chair? Wala tayong pakialam. Kaya sinasabi ko, sandali, let me finish. Kaya sinasabi ko, gusto ko maging clear na kami mga senador dito, independent-minded kami lahat. Wala makapag-influensya sa amin. Kaya sayang lang na mag-rally sila dito para ipaglabang ka maging secretary, sayang lang oras nila. Siguro kung gusto nila, doon sa Malacanang, mag-rally sila, pwede yun. Sa office ni ES, mag-rally sila. Huwag dito sa Senado. Sayang lang yung oras. Kasi, like I said, each and every one of us ay independent-minded at hindi kami pwede ma-influensya. You get that, right? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may just comment. Before you continue, Yusek Kaunan, the chair like to acknowledge the presence of our majority leader, Senator Joel Villanueva. Thank you, sir, for joining us. Yes, Yusek Kaunan, please respond. Thank you, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, this is the first time I heard of that effort to have a rally on the part on personally, Mr. Chair. If there are those who have expressed their support, well, of course, any of us in this room can be a secretary, based, of course, on the trust and confidence of the President. But Mr. Chair, on our end, as USEX, so as part of the team that was built by Secretary Tutsople, we're here focused on just working and making sure that we'll be able to give service to our OFWs. Thank you. And I may add, kasi pag nangyari yun, magrarally mga supporters mo, at kung sakali man ikaw napiling presidente, magkakaroon tayong problema dalawa. I'm telling this, diretsuhan na, wala na akong paligoy-ligoy. Pag pula-pula ako, pag puti-puti ako. Pag ikaw ay, pag nagrally-rally dyan yung mga supporters mo, mga alipores mo, kinulit kami ng kinulit, at siyempre kami, hindi kami ma-influensya, at ikaw ay naging secretary, magkakaproblema tayong dalawa. I'm telling that right now. Like you said, lahat kayo qualified. So, ngayon,
Huwag mo pag-release hindi mga alipores mo, doon sa labas, okay sa atin. Okay? Okay tayo. Para maging maliwanag lang. Wala akong kinakampihan sa inyo, ha? Wala akong kinakampihan. Okay, neutral ako rito kasi I leave it up to the President. However, pagdating sa experience, na-mention ko na kanina, hindi ko na-mention na ulit, may mga kasama kayo na sanay na ako, meaning nalalapitan ko, mabilis naman umaksyon. In fairness, ilan nga sa kanila, Mr. Chair, kahit na bakasyon nila, sumasagot. Meron pa nga dyan, I'm not gonna mention the name, baka sabihin, pinapaboran ko, may sakit, nasa ospital, tinawagan ko, umaksyon, lumundag. Any time of the day. Ganun dapat. Sa ngalan ng OFW, pag tinawagan, nandoon, binubush yung time. May puso. Gusto ko yung magsiserve sa ating mga OFW, yung may puso. Yung puso ay para sa OFW talaga. And that person should do everything na para mapaayos ang kapakanan ng mga OFW. Hindi sa kapakanan na kung sino man yung mga sumusuporta sa kanila. Kasi lalabas at lalabas yan eh. Kahit na anong klase pang pagtago, darating yung time, nakikita rin na wala sa puso niya yung OFW. Okay? Yun lang. So, please lang ha. Na marami ako nabasa sa social media, alam mo naman, di ba? Active sa social media yung mga staff ko. Na-monitor ng mga staff ko sa social media na mag-rally daw dito sa Senate at Congress para suportahan ka. Wag, don't do that. You tell them na doon na lang sa labas. Pwede mag-rally dyan sa Divisoria, yan, sa Baclaran, ayun, wag sa Senate, ha? Yes, Mr. Chair. Advise nyo lang siya. Advise nyo lang yung mga... You have my commitment, Mr. Chair, and assurance that if I am approached by any group or any group of OFWs or any stakeholder group and their plan is to do a rally here in the Senate or anywhere, sir, that I will, of course, definitely discourage them here. Very good, thank you. At saka isa pa, in fact, sila daw ay contribute sa isang fund para i-rally kang ma-appoint. You see? Marami nagmamahal sa yung siguro mga OFW. I don't know. Whether they're really OFWs or not, I don't know. Okay? Karapatan nila yon. Pero just to let you know na kung ilan libo na mga, libo-libong thousands and thousands of pesos sila ay magpopondo para daw ikaw ay ma-appoint. Para malaman mo lang. So that you're aware of that. Okay? But tell those people, wag na magrally dito. Para Yusek, just please take note of the concern of Senator. Yes, Mr. Chair. Yes. Again, wala akong kinakampihan dito. Wala. Anybody of you pwede maging i-appoint ni Presidente and then hindi ako makikialam kung sino appoint ni Presidente, yun ay prerogative ng ating Pangulo. Kahit na sinong ilagay niya, wala dapat pumalag. However, sabi ko nga, leave it up to the President.